programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy, dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio, Managing Director of Sales and Marketing ng Sangkutya Food Products Inc. na gumagawa ng Pick a Pickle, Mr. Jaime Jamal Pedro. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning. Good morning. Good morning, Jaime. Good morning po. Pickles. Nung araw, parang pag sinabi mong pickle, ladies' choice yun. Sila lang ang gumagawa nung araw ng pickles. Ladies' choice. Hindi mo alam yan? Hindi. Hindi po Hindi nyo alam? Tigilan na natin yung programa natin. So, Jamie po ba? Jaime. Jaime. Sorry po. James. Okay, Sir James. Pag British, James. Ayan. So, paano po nag-start itong Pick a Pickle? Bali, nag-start po talaga nito si Tony, yung founder po namin. So, nung 2011, kasi mahilig siya bumili ng burong mangga. Sa Ongpin, doon lang siya nakakabili. Nung time na yun, wala siyang mahanap, matagal na wala. So, naisip niya, bakit hindi na lang siya yung gumawa para maging available naman every time. So, naisip niya, nung gumawa na siya, ba't di niya gawing negosyo? Since sa supermarket, so wala, sa Ongpin lang siya nakakabili. So, doon na nag-start. Yun po. Sir Tony. Burong yun, ano? Burong mangga po. Burong mangga, di ba yung mango hab yun, ano? Tapos, tinutusok ng stick. Yun po yata yung sa mga nilala ko. Yung po, naka-chop na rin po siya. Naka-chop po, burong mangga. Burong mangga. Masarap nga yun, burong mangga. Mga ilang linggo po binuburo para? Hindi po, lang po, overnight lang po siya. Okay. So, hindi siya ganun katagal gawin? Hindi po. So, si Sir Tony po ay paano niyo siya nakilala? Ano niyo po siya? Kaibigan ko po si Tony. Kasama ko siya sa org. So, nung 2015 na kasi ako pumasok 2011 siya nag-start, 2013 nag-start siya i-register na sa official yung business niya kasi yung 2 years lalako-lako lang siya sa mga friends, ganyan. Nung 2015 nag-approach ako kung pwedeng magbenta rin. Then doon na kami nag-partner. So yun po. So 2015 ka po nakapasok po sa negosyo niya. Pero during that time po, at siya lang mag-isa, yung 2011, siya lang. Siya lang po. Tapos, with his wife, silang dalawa nagpo-push ng product niya. Yung market po nila ay? Yung mga friends lang po. Yan, as in friends lang? Friends lang talaga. So, kung may opportunity, makahanap siya ng mga stores na magpapasok ng product niya. Parang sa Green Hills po, di ba, yung mga ganon. Tinatry niya mag-approach sa mga yon. So, nung una talagang hindi tinatanggap kasi bago Ay, burong mangga, parang pang matanda lang pala. Pero nung try niya, kasi yung sa amin, matamis siya na may asim. Kaya, siya, parang pwede ng snack na. So, bago, parang unti-unti namin na napapalawak yung pagkain ng burong mangga na hindi lang siya traditional na usually pinangaan lang yan appetizer lang. Or, sasaw-saw sa bagoong. Pwede po. Pwede pa rin? Pwede pa rin naman po. So, doon po siya nag-start, yung maglako-lako muna. Yes po. Tapos doon na po parang word of mouth na tinangkilik. Yes po. Pero nung una po naka-bite size na siya, hindi siya yung pahaba? Pahaba na po talaga siya. Nung una po, na-try namin yung pahaba. Pero mas marami po kasi pag yung hati-hati. Mas maraming ilalagay. Mailalagay. Opo. Parang kasing nasanay ako sa pickle na pahaba. Yung strips po. Dati ganun po. Kaso binago po namin kasi mas madali po yung pag-ano. Strips. Strips. Pickle. Ayan. So ano-ano po yung mga flavors natin? Nung una po is pickle mango lang. Then nag-start po kami mag-mango salsa, may pickle guava, pickle papaya, then papaya salsa po. Papaya. Pickle, may papaya dyan? Papaya? Yes po. Wala kayong pinipikil na mga vegetables like carrots? Yes.
Wala pa po. Wala pa po, sir. Singkamas. Nung start po, meron. Sibuyas. Opo. Diba? Nung start po, mga around 2011, 2013, meron po kaming pickled onion po. Tapos pickled, ano po yung, singkamas. Singkamas. Opo. Pero in-stop po muna namin. Kasi nag-focus po kami nung una sa pickled mango. Kasi yun po talaga yung mabenta eh. So, inisip namin na palaksin muna natin yung pickled mango. Kasi gusto namin, first kami sa market eh. So, yung pickle, gusto namin yung brand na pickle, kumalat kagad. Then, we will slowly introduce po yung mga products na tingin namin po na papatok. Totoo yan. Pero one way of preserving din yung ating mga vegetables. Kasi yung reklamo ng mga farmers, nabubulok yung ano nila. So, kung gagawa ka naman ng mga pickled onions, siguro hindi na magrereklamo yung mga farmers. No? Kasi, alam mo, yung binibenta sa palengke, may size yun eh. Ayaw ng palengke yung masyadong malaki. Ang gusto niya medyo medium size. Or even maliit. Pero yung maliit na maliit, tinatapon na lang yun. O kaya, dapat gawin nyo na onion powder o kaya pickled onions. Pwede po. Kasi pwede mong bilhin yun ang mura na lang. Mapapamura. Ayan po ba yun? Oh. Tapos, gumawa rin kayo ng mga pickled na tawag nito, yung atsara. Yan, atsara. Sanay yes tayo dyan. Yung atsara, di ba? Kasi Yes po. masarap din yan eh. Yung raw papaya, lalagyan mo ng carrots, lalagyan mo ng singkamas. Ano bang ilalagay? Marami pa eh. Yeah. Pwede po. Usually carrots naman po. Carrots, garlic, Papaya. tapos papaya pwede rin po. Papaya. Meron nga pong pickled ampalaya rin po eh. Ampalaya at tsara. Nako, favorite ko yun, ang palaya. Ampalaya. Healthy. Nung nag-start po kayo ng mango, kailan po lumabas itong mga bago? Late na po, mga siguro, nag-try po kami, mga 2017 na po namin nilabas. 2017, 2018 po, mga ganun. Dahil po suggestion ng mga bumibili or talagang gusto din ni Sir Tony para iba naman? Yung una po is, goal po kasi talaga namin is yung mga hindi po nabibili ka, hindi po seasonal. Like yung guava, minsan lang po meron yan. Ang goal po namin is, maging available siya every month, all year round. Yun po talaga yung goal namin. So, yung pickle guava po yung sinunod namin product. Then, yung papaya salsa naman, kasi naisip namin na ang traditional natin is yung atsarang papaya. So, ayun naman ang version po namin. Yung papaya salsa. Saan niyo po kinukuha yung mga supplies? Yung sa mangga po, depende po sa season. So, ngayon po, tagmangga sa Pangasinan, sa Lawag. So, sa Luzon pa lang po. Pero pag tag-ulan na, ganyan po, malapit na, next month, so, nagdadabaw na po kami. Opo. Sa Davao kung continuous? Continuous sa Davao. News po doon. So, gaano po kadami kayo kumuha ng mga mangga? Kasi di ba mabilis din mabulok? I mean, kung kukuha kayo, babiyahe. Ay, opo. Kasi particular po kami sa mangga eh. So, pag kumukuha po kami, pagpitas ngayon, proseso na kagad kinabukasan. So, ang gano'ng karami naman, usually 1 ton, 2 tons per delivery po. Okay. May mga Koreano kasi nandito sa Pilipinas, namimili yan ng mangga eh. Yun yung kalaban nyo. Namimili ng mangga dahil ina-export nila to Korea. Okay? Ngayon, siyempre, yung binibili nila, yung malapit na mahinog. Kayo, ano bang binibili nyo? Yung hilaw na hilaw pa? Ilaw na hilaw pa po. Green na green. Green na green po. Maasim talaga. Maasim na maasim. Yes po. Pero alam mo, masarap din yung maasim na may manamis-tamis ng konti. So, yung malapit ng mag-mature, subukan nyo yan. Baka mabenta yan. Sige po. Try po namin. Kasi yung green na green, sa mga naglilihi yon. Opo. Di ba? So, yung green na green, sa mga naglilihi yon. Pero yung medyo mature, may pagka-yellowish na ng konti, hindi pa masyadong matamis kung hindi nag-aagaw yung tamis at saka asim.
Yun, yung pang pika-pika yun. Yung mga... Parang manibalang po ba tawag doon? Manibalang, mahihinog na yun eh. Ay, oh. Bago maging manibalang. Ganun. So, ganyan ang subukan nyo. Then, palagay ko mas dadami ang benta nyo dyan. Sige po, tatry po namin. Parang konti lang yung magiging Mga timpla ng millennial yun, asukal. kagaya kay Joanna. Ayun, bibili yun. Kasi Pwede. hindi naman naglilihi yan eh. Hindi pa. Hindi pa. Ayan. So, sir, yung sabi niyo mga gaya ng sabi niyo, pagkuha ng mangga, process agad, paano naman po yung ibang produkto? Same lang din? Iba naman po sa Guava. iba. Kasi sa burong mangga po kasi sa pickled mango namin. Particular nga po kami sa days nung mangga. Yung iba naman hindi naman po. Sensitive. Kagaya po sa guava. Pag sa guava kahit tumagal mga ilang araw, pwede pa naman po i-process. Saka sa guava, kailangan medyo hinog na talaga. Tsaka malaki po ba? Or maliit? Malaki po yung pinaprocess ito yung namin. mga yung Thai guava, malaki. So saan kayo kumukuha ng guava? Sa guava po, sa Davao lang talaga. Ang guava? Opo. Mahirap po dito sa Luzon. Tingnan mo, sad state. Isipin mo, yung guava, ang daming pwedeng magawa na guava. Yes. Aside from the pickled guava, pwede kang gumawa ng guava jam. Yeah. But no farmers are planting kasi walang nagpo-process eh. Pero kung may magpo-process yan, marami magtatanim yan kasi yung Thai guava, ang daming bunga niyan. Sulit. Di ba? Opo. Seasonal din po siya, Doc, kasi nasa produkto niyo. Yes po, seasonal po Mga yung... anong buwan po yung guava tagsibol? Siguro po mga first, second quarter po. Oh, January, February. Santol po, na-try niyo na? The best yun. Ang alam ko po, bago pa ako pumasok, na tinry ni Tony. Pero nung pumasok na ako, parang wala na dun sa sa Santol. Porto. Pero we can, nung way back nung mga 2019-20, parang pumapasok sa isip namin, baka try natin yung pero seasonal din kasi yung santol. Kaya kailangan namin mapag-aralan yung kung kailan talaga yung tamang bili. Tapos, siyempre, kailangan maging available yun all year round. Kasi, pag nilabas namin yun sa merkado, tapos biglang, wala nang stock. So, wala kaming isusupply kasi wala naman Walang po. masupply ng santol. To be honest with you, parang backyard fruit yan. Parang ang dami nga po sa mga baybayan, may santol. Backyard nga lang yan. So, wala talagang nagtatanim ng santol in large quantities. So, yun ang problema. Di ba? Opo. Pero yung puno ng santol, yung kahoy, di ba, ng santol, pwedeng panggatong, mainam sa smoke. Sa smoke. Mabango kasi yung santol. Mabango. So, basically, yung mga produkto natin, santol, ayan, pwedeng i-pickle yan. Pickle. Tapos, papaya, ano pa ba? Pinya. Sabi ni Miss Jo. Pinya, hindi ako confident sa pinya eh. Alam mo ang pinya, Jo, magandang gawin sa pinya. Pwede mong pwede mong gawing source of alcohol para sa brandy. Oh. So, if Alcoholic i-ferment mo rin, matamis kasi ang squeeze mo, tapos yung tamis, initin mo ng konti para mawala yung mga natural na bacteria. Lagyan mo ng yeast. Magandang magandang source of alcohol. Pag fruits kasi, ang tawag mo ng fruit alcohol, brandy, pang brandy. Oh, now Ang we sugar know. cane, rum. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Umiinom lang tayo. Yung sweet potato, Meron din. sweet potato, or sugar beets, pang vodka naman yon. Vodka. Ngayon, yung barley, yung wheat, pang whiskey yon. Whiskey. At saka yung corn, pang whiskey. Pag gin. Ang gin, any of those alcohol. Kasi ang gin naman, na-discover yan in Netherlands na nilagyan nila ng juniper berry. Kasi yung juniper berry, talagang it's good for your digestive system. At saka medyo aphrodisiac yun eh. Kaya yung mga umiinom ng 8 cantos, hindi ko na kailangan ng Viagra. Ay, ganun pala yun. Sabi ko, ganun ba? Hindi.
Wala sa isip ko yun nung ginawa ko yung formulation. Tuklasan mo sa mga umiinom So, na ko. tumatawag eh. Ganun. Sabi ko, ganun ba? Pag inuman, pwede itong pulutan. Di ba? Siyempre. So anyway, magkano ang presyo ng, ito, I think this is 150 grams, no? 250 grams. At 250. magkano ang presyo niyan? 148 po ang benta. 148. Yes po. Yung malaki, Isa lang po yan? Ay. Yung pinakamalaki po namin, hanggang 380 po ang isa. 380. Yung spicy po namin. Alam mo, I think you really have to find ways and means para bumaba yung presyo ng bilihin nyo. Una, yung glass. Pwede man palitan yan ng PET. Hindi naman ganun kaselan yan eh. Pag pinalitan mo yan ng PET, hindi mababago yung lasa, hindi mababago yung itsura. Tapos mas mura. Kasi like for example, 10% lang yung weight ng PET compared sa glass. So pag deliver mo rin yon, makakatipid ka rin, logistic-wise. Okay po. Bali, ang reason lang naman po namin kung bakit po kami nag-glass kasi mas tumatagal po yung shelf life. I'm telling you now, kahit sa PET, tatagal yan. Why? Yung liquid yan, is already a preservative. Sure. May asin. Yung asin, alam mo naman yung asin, pag nilagyan mo yung karne ng asin, gagawin mong tapa, it preserves the meat. Yes, Mas delikado pa nga yan. Ito, lagay mo yung asin sa tawag nito, Tubig. sa tubig, lagyan mo ng konting asukal. Nakita ko nga, meron kayong sodium benzoate yan preservative din yan. Hindi mo na nga kailangan ng sodium benzoate yan because yung sodium chloride, which is the salt, is already a preservative. Ayan. Ang Sige, dami niyo sige sir, itatry po namin kung PET. pwede po yung PET. Kasi pag nilagyan mo ng sodium benzoate yan, may mga health conscious yan, hindi na yan bibili. Pero kung yung asin at saka sugar is also preservative. Di ba? Tapos naka-PET ka pa, ang permeability ng PET, hindi perfect. Pero mas maganda yan kaysa ibang packaging. Yan lang ang suggestion ko sa inyo na pag ang ginawa nyo ay PET, makakatipid ang ating mga buyers at maraming bibili niyan. Abot Sige, sir, kaya. try po namin yung PET. Iisa lang po yung yung presyo sa mga per sizes. Iba-iba po, ma'am. So yung guava po ay Yung guava po namin nasa 130 po. 130. Yung papaya, Yung papaya po, 110 lang po. 110. Mas mura si papaya. Yes po. Tapos po, yung ito na po ba bago yung malaki or may medium size pa? Ito po pang balikbayan po namin, yung Ano sa ba ito? pouch. Patingin, Batingin? patingin po. Ito po. Pickled mango rin po. Ito, mas maganda ang nito. Permeability nito. Alam mo bakit? May aluminum yan Ito, PET aluminum PE. Yung gamit po namin, wala pong aluminum kasi nagre-react po siya dun sa mangga. Medyo acidic po kasi yung mangga. Ang aluminum, hindi magre-react kasi may layer pa na PE. So, PET, aluminum, PE. So, PET sa labas, aluminum sa loob, PE sa labas. Sa loob. Kasi yun yung adhesive. So, hindi yan hindi yan tawag nito. Magre-react. Magre-react. Pero yung shelf life po nito, gaano katagal versus dito? Ito po, 1 year. Yung bottles po namin, 1.5 year po. Na kahit 2 years yan. Hindi yan. Kahit 2 years Hindi. actually. Kahit 3 years yan, hindi mag-expire yan. Magkano po yun, yung nasa pack? 208 po yung original namin. 212 po yung spicy. Spicy. Yes po. Lahat po ba ng kunyari, itong mango may spicy, yung guava may spicy? Yes po. So gano'n niya siya, pinarami. Ayan po, pwede niyo po silang anyayahan at tangkilikin itong produkto. Tsaka saan sila mabibili? Pwede po kayong mag-order sa page namin, www.pikapickle.com, or sa Shopee and Lazada, pwede rin po. Sa shop. Meron po kami. Sa page po. Sa page po namin. Page of Pickle.
Kahit sa Facebook po, Instagram, or TikTok, pwede po kayong order. At yan mo, at since 2011 kayo, no? Yes po. So, ilan ang tauhan nyo ngayon? Ngayon po, nasa 30 plus na po. The 30 plus? Yes po. Dami. Alam mo, I think you should, aside from that, sinabi ko nga sa'yo nung araw, ang Pickles, ang nagpo-produce dito, multinational company. Yung Ladies' Choice, gawa yan ng multinational, California something, no? Palagay ko pag-aralan din nyo yan para gumawa na rin kayo ng pickles, ng mga vegetables. Kasi yun, pag may mga party talagang mabili yung pickles na yan. Sige po. Try po namin. Ito, specialty product ito eh. Yung mga yan, specialty product. Yes po. So, pag bumili ka ng pickles na gumawa kayo ng pickles, mas malaki ang market noon. Okay po. Mas ikikerry kayo ng mga supermarkets as a substitute to California. Tama po. Kayo po ba'y suki din ng mga exhibits? Yes po. Pag, lalo na nung mga pasimula po, talagang sumasali kami ng local exhibits. Ngayon po, nagtatry na rin po kami abroad. Last year po, nasa Thailand po kami. Nag-Thai-Fex po kami. So, maganda naman yung naging outcome nung pagpunta namin sa expo doon. Nakakapag-export? Yes po. Saan sana po? Ngayon po, meron po kami sa US, Canada, Australia. Tapos ngayon po, nag-ship na po kami sa China. China? Yes po. Meron din po kami sa Middle East and Singapore. Wow. Middle East at Singapore. Pero sa Pilipinas po, ano na yung pinakamalayong kaya nating hadiran? Since may Shopee po, laking tulong. So, nationwide. Nationwide na talaga. Sa reselling po, ano kayo? Yes po, tumatanggap Open? po. Open kami sa mga resellers. Ano po yung mga kailangan nilang gawin if ever gusto nila na maging reseller? Mag-reach out lang po sa page po namin at may sasabihin po namin yung mga requirements. Usually, ano lang naman po may minimum lang po kami na kailangan nilang i-purchase. Ilan po? Hanggang 2 cases lang. 1 to 2 cases lang po. Pwede na po kayo mag-resell lang ng products namin. Ilan po yung cases? Like 24? 24 po. So, 48. Karang 50 boxes. Ay, 50 pieces, pwede na silang mag-ano. Opo, sobrang lang nga po yun. Okay na po yun. Ayan. So, may ahensya po ba ng gobyerno tumutulong sa atin? Yes po. Yung DTI, lagi po kami tinutulungan. DOST, DA, yan po. Lagi po kaming ina-assist sa mga expos, sa mga technologies. Tinutulungan po kami. Food Expo na ng June, July. Invited po ba tayo? Sa July? Wala po kaming... Ang sinalihan po namin this year is yung sa PhilFoodX. Pero aside from that, hindi po muna kami sumali ng ibang events kasi po, tina-target po namin na pasukin yung Europe market. So meron po kaming pinaplanong salihan sa Germany para po itry namin kung tatangkilikin yung produkto namin doon. Wow! Talagang nasa ibang bansa na. Yes po, yun po yung... Si Sir Tony po ba, nagbe-business talaga yung linya niya? Opo. Ano siya dati? Dati po kasi, actually, yung sinimulan niya yung pika-pickle, nagpa-part-time siya tuturo siya. Professor? Yes po, sa isang kilalang universidad. Tapos nun, kidaunan, binitawan niya na rin yung trabaho na yun nung pinasok niya ng full-time yung pika-pickle. So, nag-start lang siya kasi gusto niya talagang kumain. Gusto niyang may supply siya ng mangga, ng burong mangga. Yes po, hilig lang po talaga yung start niya. Tapos, nung nakulangan siya, nakita niya, pwede. Try natin. Saan niyo po siya na-meet? Sa po, kasama ko po siya sa org. Bigyan ko po siya. Opo, doon po siya na-meet. Ayan. Pero, bago tayo ulit magtuloy-tuloy sa ating pag-uusap, ang mga comments na kahanda na, ihatid na ni Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Kapro Pinoy! Kong Butch at Ma'am Joanna! Galing kay Betty Burgos, Peter Ocampo, Erlinda Bachiller, Redmond Panga Palmea, Monet Ortiz, Ashley Mitch Labrador, Liberata Martin Bautista, Nessie Sagario, Elizabeth Kamaing, Regine Lamela, Alejandra Iglesias, Justin Cruz, and Felipe Ortiz.
Julius Ramos, nakakatakam naman ang mga pickled mangoes na yan. Naglalaway na ako dito, sana matikman ko yan soon. Ayan. Sak Bautista, masasarap yung mga pickled mangoes, tsaka yung mango salsa. Tapos ipares mo sa iba't ibang putahe. Naku, panalo na mapaparami talaga ang kain mo. Nick Giban, wow, favorite ko yung mga pickled mangoes. Mainam yung pang side dish, pampalasan sa mga inihaw na karne o bilang topping sa mga salad at tacos. Smart customers to come po. Andrew Lopez, ano po yung pinaka-best seller ninyo? Ano ba? Pickled mango po. Pickled mango. Ayan. Sara Castillo, meron po ba kayong ongoing promotions ngayon? Magkano yan? Malaki at maliit? Meron po actually sa Landers po. Naka buy one take one po kami sa Landers yung ngayon. Ngayon lang po. Anong ano? Ang hanggang end of June po. End of June. Yes po. Malayo. Matagal-tagal. Okay. Kim Balyado, gaano po kahaba ang shelf life ng mga pickled mangoes at yung iba pa? Yung pickled mangoes po namin na nakabote, 1.5 years po. And all the rest of the products po, yung pouch and yung pickled guava, papaya salsa, 1 year po. Okay. Allen Kenson, ang unique naman ng mga pickled mangoes nila. Highly recommended ng mga yan, lalo na sa mga mahilig kumain ng mga may side dish. Mukhang may kakaibang timpla, tamis, alat at asim ang mga pickled na yan. Julius Arenas, wow, ang daming pagpipilian. May pickled radish pa. Tsaka ang galing, may pickled apple, cucumber, santol, papaya at onion. Grabe, ang galing naman. James Comillas, available po ba online and for reseller? Wait lang, ayusin natin yung mga availables. Sabi kasi radish, parang lumawak na eh. Ulitin po natin sa yung mga available lang. Ang dami ng Available products po namin ngayon is yung pickled mango, pickled guava, pickled papaya, mango salsa, and papaya salsa po. Iyan lang, 5. Okay, ayan. Tapos na yan. Kane Sinlao, paano ninyo napapanatili ang kalidad at sariwa ng inyong mga pickled mangoes kapag buro? Pag pickled mangoes, Diba? talagang, preserved. Fresh. Preserved na yan, yes. Preserved. Okay, Lolita Cruz, favorite ko yan. Ako rin gumagawa niyan. I-make sure na sariwang-sariwa yung mga mangga para masarap at tumagal talaga. Ayan, JJ France, ano ang mga pangunahing sangkap na ginagamit ninyo para sa inyong pickled mangoes? Mangga. Malamang, mangga. Ano bang tanong yan? Camille Juan, ano po ba yung need gawin kapag gumagawa ng mga pickled mangoes para hindi ito mabilis masira o mabulo? Pagka-harvest, process. Parang, ano ba yung ginagamit siguro pamburo? Yun ang tanong nila. Asin. Asin, ayan. Tubig, lagyan mo ng asin. Rosel Depende kung Lai. ilang percent yung asin mo. Kung pwede mong lagyan ng mga 30%, 40%. Tansya. The more salt that you put, the more it will last. Okay, ayan. Rosel Lai, wow, quality ang produktong yan. Hindi lamang masarap, kundi puno rin ng nutrisyon. Kung mangga kasi alam ko mayaman sa vitamina C, A at antioxidants na mabuti para sa ating kalusugan. Kaya highly recommended ko yan. Back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Yung food po na, atong mga produkto natin, sir, ano siya best serve? Umaga? Or depende talaga sa kakain? Anytime naman po pwedeng kainin. Pero yun nga, kung kailan mo, minsan nagkikrave ka ng mangga, so pwedeng morning, pwedeng hapon, pwedeng gabi. Pero for me, pinapares ko siya sa mga mga medyo dry na food like yung lechon kawali. Yan, Lechon ganun. kawali. So pagsubo ko ng lechon kawali, kanin, tapos sasabihan ko na rin ng pickled mango. Opo. Pampatanggal umay talaga. Pantanggal suya. Alam mo, pag pupunta ka sa Korean restaurant, bibigyan ka nila ng maraming side dish. Most of those are pickled. Pickled. Pickled cucumber, mga ganyan. Totoo po. Ang dami talaga. Marami. Minsan, hindi ka na makakakain ng main dish kasi nabusog ka na sa mga pickled. Pag sasangipsal nga, yun muna busog ka na. Lalo na yung kimchi. Yes. Nako.
Yung kimchi, pickle din yan. Kaya lang, medyo sour. Sour naman. Maanghang. Maanghang. Spicy. Spicy. Pero pickle din yan. Fermented, actually. Kimchi. Fermented. Ayan. So, sir, yung mga produkto ba natin ay... Ano na sasabihin ko? Parang na-Andres Bonifacio ako doon. Kasi na-distract ako sa kaway ni Andres eh. Ayan. So, linawin lang po natin, wala po tayong 27 Pro Pinoy partner dahil wala daw pong napili si Attorney Love. Napakahigpit naman ni Attorney Lubia. Napakahigpit. Bakit kaya? Siguro wala na naman pong nakakumpleto ng Sherry. Mahigpit talaga si Attorney Lubia. Minsan na... Abogado ito eh. Kailangan you have to conform Yes. with the requirement. May mechanics po kasi. Balik na natin kay Andres para makahula sila. Sige. Since Magkano na ba ngayon? 1,800. 2,000 pesos! Ayan, kaso walang na-prepare na caller. Kasi inaantay natin yung mananalo sana. So wala rin sa hulaan? Wala rin. Wala pong na-prepare na caller, sir. Wala ba? Sir, yes, sir. Tawag na kayo. Tawag kayo. Ay, Okay. magano kayo. Para Comment na sa kayo. ganun ay... Habol tayo! Meron pa tayong 8 minutes. Pwede pa tayong pumili. Ayan. Baka may gusto pa po kayong idagdag sa mga... May tatanong lang ako. Ano bang expansion program nyo? Well, I suggested na yung mga vegetables, pwede nyong i-pickle din yan. Ano? May tinatawag na yung parang dwarf na cucumber. Pipino. Meron po. Yung maliliit na Maliit na cucumber. Yes po. Yun talaga, very popular yun na pickled eh. So, wala ba kayong balak gumawa ng gano'n? Ang problem po kasi nun is yung supply po. Kung makakahanap po kami ng supplier. Alam mo, yun ang problema. Kayo, namumroblema kayo. Ang farmers naman, namumroblema kung saan isusupply. So, dapat may pag-uusap yan. Opo. May pag-uusap yan na lagay nyo sa, alam mo, uso naman ngayon yung social media. We buy dwarf cucumber. Yes. Kasi talagang popular yan eh. Yan talagang ginagawang pickles. Looking yan. for. Mga ganong announcement. So, yun. Sige, So, sir. ano kayo, like, kunyari, bayabas dito sa Luzon. I'm sure meron naman bayabas na nagtatanim dito, yung Tay. Magano lang kayo, we buy guavas arrive. Sige po, sir. Subukan po namin yan. So, yun, pipino. Kaya, kung dadami na yung supply ng guava, yun, gawin yung guava jam. Kasi that used to be my favorite jam. Palaman. Guava jam. Sige, sir. Di ba? Thank you po. Guavas arrive. Ayan, sirs, yung mga kainaman po ng pickle, pwede nating explain sa kanila para maengganyo din silang bumili. Mga benepisyo. Nutrients. Nutrients. Ang pickled bangko namin is rich in sa vitamin C. So yun po yung usually na sinasabi namin sa kanila. Vitamin C. Kasi maasim yung mangga, yung guava. Mas grabe ang vitamin C ng guava. Guava. Mas potent. Totoo yun. And the papaya. Ang papaya, papin. Palambot ng ng karne. Ayan. Karne! Karne. Karne, Sir Alex. Iba yung tawa mo, Kaya tingnan mo, pag nagsigang ka ng baka minsan, nilalagyan mo ng papaya because of the papain. Papain. So lalambot yung Karne. yung karne. Kunyari, baboy. Di ba? O kaya baka. Lagyan mo ng papain. Yung papain, yun, dagta niya eh. Pampalambot. Pampalambot pala. Ito si Alex, iba naman Kasi naman si iniisip Sir nito. Alex eh. Wala pa rin dukong, wala pa rin tayong caller. Sa Monday na. Sa Monday na lang. Opo. Aliyan, sir, pwedeng maibahagi sa kanila na payo para magtagumpay rin sa negosyo. Opo. Hindi rin po kasi naging madali yung pag-prosper ng company eh. Talagang nung una, talagang hanapan mo ng bibentahan eh. So, talagang tuloy mo lang kung ano yung naniniwala ka sa produkto mo, tuloy mo lang push mo lang ng i-push. Makakarating ka rin eventually dun sa gusto mong goal. Ayun. Yun din lang yung payo namin.
Nung si Sir Tony lang po ba, hindi ganun nakaset sa mind na i-export? Talagang nung dumating kayo, nag-start ng mag-export? Ay, hindi po. Nasa goal niya rin po yun. Yun nga lang, syempre, so, nagsisimula pa lang. Local muna. Then, nasa ano naman niya, nasa plano naman po niya yun. Unti-unti, then nakarating po kami. Nung nagkataon lang na nung pumasok po kami, mas bumilis yung yung benta, paglago. Yes po. Kasi doon na kami na-realize ng mga supermarket, nung na-realize kami, sumunod-sunod na. Saan pong mga supermarkets to? Nung una po, Robinsons po yung unang nakaano namin nakakuhang supermarket. Then, pumasok na yung SM, Cash and Carry, yung, ngayon meron na kami sa Landers, meron kami sa SNR. Yun po, halos lahat po ng kilalang supermarket na pasok mo namin. Hanggang ngayon, andun pa rin tayo? Well, nung nag-pandemic. Tinamaan din kami ng pandemic kasi talagang humina yung benta. So, nawala rin po kami sa mga supermarkets. Ngayon po, nasa SM po kami, Snacks Exchange, Kultura, yun nga po, Lenders and SNR. Nandun po kami ngayon. At yun, at least meron pa rin. Meron po, meron pa rin po. Sa iba't ibang branches, sa pili lang? Sa SM po, most branches naman po. Sa Landers and SNR, lahat naman po. Lahat na. Yes, ayan. Maraming salamat, sir. Salamat din po. Thank you so much. Sumayin nyo na naman ang isang linggong punong-puno ng inspirasyon at mga kaalaman ng pwede ninyong pagkakitaan. Tulad ng pick-a-pickle nila Jaime Jamal Pedro. Next week, tuloy-tuloy tayo sa pagtuklas, pagpapakilala at pagtulong sa mga nagagalingang produkto at serbisyong Pinoy, kung saan ang masayang kwentuhan dala ay aral at mga inspirasyon sa pagkakakitaan at pagpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Ako pong muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe weekend, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butz Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!